Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila nakakagimbal nga na ginawa ni Lisa Smugs kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita na talagang tinatrabaho na nga ng mga tambaluslos si VP Sara Duterte. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang pinagkakaisahan nga si Vice Presidente Sara Duterte para mapatalsik na siya sa kanyang pwesto. Dito nga natin ipakita ang matinding suporta kay Vice President Sara Duterte sa mga tambaluslos na ito na talagang puro na lang pangungulimbat ng kaba ng bayan ang kanilang ginawa. Kaya naman hindi nga di umano pinalagpas ni Madam Maharlika ang masamang plano nga ni Lisa Smugs, tambaluslos at ng mga iba pa. Dito nga natin mapapatunayan na talagang kumukuha na nga sila ng kakampi para sirain ang mga Duterte. Dito natin makikita na talagang hindi nga nagpapatalo si Atty. Salvador Panelo, Zaz Sasot at mga iba pa na talagang kinakampihan at pinagtatanggol nga si VP Sara Duterte at talagang binabanatan din ang mga tambaluslos na ito. Ang matinding hamon nga ngayon ay magkalabasan ng mga resibo kung saan nga ba talaga naggastos ang pera ng taong bayan. Dahil kung makikita natin, mas malaki pa di umano sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte ang extraordinary expenses nila na pinaganda lang ang pangalan na kung pag-aaralan natin at tutuusin at nabisto nga sila na sinabi nilang allowances lang nila ito. Ang bilyon-bilyon mga kaibigan na bawat isa sa kanila ay naging allowances na lang nila. Dito nga nakakalungkot mga kaibigan na sabi nga ni former President Rodrigo Duterte, kung ganito din lang na talagang puro pangungulimbat ang ginagawa nila sa kaban ng bayan, ay mas magandang hindi na muna magbayad ng tax dahil nga sa mga tambaluslos nito na mukhang pera. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Magkaroon ng voluntary contribution para fair and square. At lahat ng budget ibigay sa mga estudyante. Gumawa ka, nakagawa ka na ba? Oh, ano pa sabi mo dito? Sabi mo, wala kang kapangyarihan. However, sabi niya, meron pong kapangyarihan ang DepEd na ipatigil po ang tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Actually, sinabi dyan ni Inday, ni Senator Pia Cayetano na may mga meron memorandum na tungkol diyan. Pero ang tanong ko nga sa iyo, Tulfo, kung gusto mo talagang ipatigil, gumawa ka ng batas. At kung ang mga batas natin sa Pilipinas ay powerful na pag ginawa mo ang batas na itigil ang panghihingi ng kontribusyon, ay totally sundin lahat ng mga teachers, ang ganda na sana ng Pilipinas. Jutang Genemis, may batas sa Pilipinas na huwag kayong magnakaw. Yung mga confidential fund, yung MOOE, di ba? Yan na nga lang ang hinihingi at sinisigaw araw-araw ng aking BFF, okay, na si baby girl Sas Rogando na, and also Pangulong Duterte, na lahat kayo sa Senado, sa Kongreso, ilabas ninyo ang audit, itemized, kumbaga detailed audit ng inyong mga MOOE at ang inyong mga pondo. Ba't hindi nyo gawin? Hindi lang yung magpapasikat ka na you're concerned sa teachers and concerned sa mga estudyante, but you don't care about Michael Ma na inappoint ni Kuting bilang isang special envoy sa China. Sige nga, pag-usapan natin ang pagmamahal sa Pilipinas. Tumulad ka nga sa isang Maharlika na lahat dito binoboldyak ko, whether dati kong kakampi, whether sino man yan, boboldyakan ko, wala akong pakialam. Kasi wala akong utang na loob sa mga taong binoboldyak ko, whether friends ko sila dati, pag nasangkot sila sa anomalya, dati sinusuportahan kita eh. Di ba? Magsalita ka rin kung bakit inappoint ni Lisa Marcos at ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Marcos Jr. ang isang pinangalanang smuggler dyan sa Kongreso na si Michael Ma.
Diba? If you are really concerned dito sa mga teachers na to, at tama si Senator Pia Cayetano, mag-submit ka sa DepEd, mag-file ka ng complaint dun sa mga sinasabi mo na nagsumbong sa'yo na mga teachers na nanghihingi, tapos binabagsak ang mga teacher, bawal yan. Teacher, ibabagsak mo ang estudyante dahil hindi nagbigay ng voluntary ng contribution. Kung talagang may datos ka, ibigay mo at papaimbestigahan. Wala kang ibigay kasi chika-chika boom-boom lang. Parang yung ginagawa mo sa iyong programa. Na, mga pulis yan, ganun-ganon. Sanay ka kasi na manira ng pamilya. Sanay ka kasing pagsasabungin ang mga pamilyang, mga mag-asawa, magkabit, mag-ina, maglahat. So cheap. Pinagkikitaan mo ang katsipan at pag-exploit sa ating mga kababayan. Ulitin ko ulit. Namimili ka nang i-exploit mo dyan sa programa mo kasi magbabiral dahil yun ang target ng mga marites. Lahat naman tayo chika boom boom at chikadora. Pero kapag ang kalaban ay sa gobyerno na at ang kalaban ay may power, may negosyo, bahag ang buntot mo. I challenge you. If you love your country, if you love these people na sinasabi mo, mga farmers, magsalita ka. Open an investigation for Michael Ma na inappoint ni Marcos Jr. na special envoy to China. At isinikreto, hindi in-announce, hindi pinablicize sa dyaryo, sa presidential communications, at bawal may nilabag silang batas. I challenge you, if you really love your country, magsimula ka. With that, papalakpakan kita. Pupurihin kita everyday sa channel ko. Kasama ang mga palangga. Tama naman to eh. May point ka naman dito eh. Na dapat, may point ka naman na ang mga teachers talaga, may ganito talaga, ito talagang sistema hanggang ngayon nangyayari ito. Tapos magre-request na dapat may DepEd doon na representative. Yun nga yung teacher. If you talk about DepEd coming from the office of the DepEd aside from teacher, that's another expenses ng bayan. Ang sabi niya, dapat daw buong Pilipinas, utak sabaw naman yun dong. Utak sabaw yun. Yung bawat opisina magpupunta doon tuwing PTA. Katsipan yun. That's very Lisa Smugs. Okay. Ngayon, sabi niya dito, so nasupla na naman siya ni Pia Cayetano, na hindi yun ang ibig sabihin ni Inday Sara na pinatatahimik ka. Ang sinasabi ni Inday Sara sa kanyang undersecretary, ito words ko to, expound ko lang sa inyo, na wala ka sa posisyon, Yusek, na magsalita. Let me do the job, parang ganon. Okay, hindi ka pinatitigil. Ano yun? Victim ka na naman. So yung mga follower mo na hindi masyado maarok, yung ibig sabihin, ay si Tulfo, pinatahimik ni Sara. Pero hindi ka pinatahimik, sinupalpal ka. Kasi hindi mo kayang, you can't comprehend the simple words. Alam mo lang, yung mga away-away din sa kalye. Sabi ni Susan, he wear designer's clothes. That's okay na mag-wear siya. Pero yan, sabi nga may nag-comment siya kanina, ipamigay mo na yung imbis na magpabongga-bongga ka doon ng sapatos, ng mga drama-drama, kung mahal mo ang mga mahirap, ibigay mo lahat. Kasi bilyonaryo ba siya? Bilyonaryo daw. Ngayon, sabi ni Scott, 08, tama ka Marla, hindi mabuting ehemplo ang programa. Hindi talaga mabuting ehemplo. Hindi ako nanonood yan. Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong ibuyang-yang ang problema ng pamilya ninyo. Mag-away man kayo, later on, magbabati kayo. Believe me, magbabati at magbabati kayo. Pero napagkitaan na ang buhay ninyo at forever kayong, imagine mo, malalaman ng kapitbahay ninyo, yung mga kaletsyahan ninyo. Unless if you're, willing to, kanya-kanya naman tayo. Kung gusto mong ibuyang-yang ang buhay mo, fine, you go to Tulfo. Pero later on, napagsisihan mo at bibigyan ka lang ng pamasahe ni Tulfo, bigyan ng pamasahe ng 5,000, pero pinagkitaan ka ng 1,000,000, think. Okay? Ngayon, sabi ni Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, sabi nga ni Inday kanina, sabi niya, what you could do para maiwasan to, para ma-prevent ito, you passed a law. Inulit-ulit ni Pia Cayetano,
para maiwasan itong voluntary contribution na ginangal-ngal mo, na sinasabi mo na may mga binabagsak na estudyante, mag-create ka ng bill at ipasabatas mo na para wala na kung may mangingikil pa rin. Oh, that's the word. Kung manghihingi pa rin ng mga teacher, kasi hindi naman talaga naiwasan yan. Hindi natin masizero out yan. So, meron tayong batas na ibabanda dito sa teacher na to. Hoy, teacher, ito ang batas, Artikulo 44, huli ka, paimbestigahan ka, dadadadada. Hindi ka pwede magngal-ngal lang. Dapat ang DepEd may ganito, ganyan, ganyan. They can issue memorandum. Tama si Inday, tama si Pia Cayetano. Pero mas maganda yung batas. Sabi ko nga, may batas nga sa graft and corruption, pero patuloy pa rin kayong nagnanakaw, lahat kayong magnanakaw dyan. Kaya nga dapat may batas para gurgurin ang mga magnanakaw para siguro wala nang, dapat may batas na bawat pag nineknok nyo, 100,000, utod ang tudlo, utod ang kamay, mga ganon. 200,000 ninakaw, putol, tignan ko lang kung may magnanakaw pa. Diba? Alam mo, lahat kayo dyan, putol. Diba? Tapos yung pinaka-maximum, gurgur. Oh, tignan ko lang kung may magnakaw pa mga yawa mo. Oh, tapos ito nga sabi niya, ano kaya? You know what? Very sabaw. Sabi ni Tulfo, ano kaya? Ay, alam mo, nakakalungkot, no? Kung matututukan ko lang lahat ng mga senador na to, mararami tayong mahuhubar ang mga sabaw ang utak dyan. Sabi niya, ano kaya tuwing meeting ng PTA? Nandoon yung mga taga-DepEd para ma-monitor nga yung meeting. Tapos sabi niya, hey, meron kaming memo dyan. Sabi niya, na bawal yung mga usapan ng mga project na yan. Ayun nga, sabi ni Pia, meron naman, in-educate nga siya na ang PTA, ibig sabihin, Parents Teachers Association. Tapos sabi ni Tulfo, yeah, may principal pa nga eh. Minsan, lulusot pa eh. Yeah, may principal pa nga minsan eh. Ano sabi dito? Sabi ni Marga M, only Sara kung makalaban sa Makabayan Black, mga CCP-NPA na kinabang sa stocks dapat silang sipain. Exactly. Bakit hindi kinukundi na yung CPP-NPA na yan ni Tulfo? Hypocrisy to the highest level. Tapos sabi ni Tulfo, dapat may nagmo-monitor. Suggestion ko po. At dapat talaga, sabi niya, suggestion daw niya sa DepEd. Okay? Na kasi sabi niya, may mga nagre-report sa akin, may mga ebidensya ako. Kaya nga, siguro nakulitan na to si Pia Cayetano. Sabi niya, you could give the specific complainants. Okay? Para mapuntahan, sabi ni Pia Cayetano, para mapuntahan namin yung mga school na sinasabi mong nag-violate. Okay? Tapos sabi naman ni Tulfo, dapat ang sagot doon, kung ako si Tulfo, sinabihan ako ni Pia Cayetano, oh, Maharlika, Senator Maharlika, mukhang bagay, bagay ba yun, palangga? O, sabi ko nyari, ako na doon, sasabihin ni Cayetano ni Pia Cayetano sa akin, oh, Senator Maharlika, okay, di ba, may ngal-ngal ka, may reklamo ka, so ibigay mo sa amin yung complainant. Ano sasabihin ko? Kay Pia? Sure, Madam Chair. Okay? Ito po, actually, nakahanda na ako. Ito na, pulido na. Sandamakmak yung ebidensya. Ito po ang mga testimonial ng mga reklamador na teacher at complainants. Actually, reklamador. Complainants and, teachers and parents and students. O, ito na po. Boom. O, di ba? Ibig sabihin, Boy Scout ka. Laging handa. Actually, Girl Scout ako dati. Kaya lagi akong handa. Anyway, so sabi nito po, ang sagot lang niya palangga, ang reklamo nga po ng parents ay sinasabing voluntary contribution. Bumalik na naman siya na inaamin na nga po ng DepEd na may mali talaga. Sabi niya tulad po ng, inulit na naman niya tungkol sa CHOC. Oo nga, may reklamo nga, di ba? Ang sabi nga ni Senator Pia Cayetano sa'yo na ibigay mo yung mga specific na complainants. Tapos babalik ka na naman sa generalization mo na may nagre-reklamo. Bawat sulok may nagrereklamo talaga. Imagine mo buo Luzon, Visayas, Mindanao, may nagrereklamo. Paano mo masususog yun? Kung magsasalita ka lang sa Senado na, may nagrereklamo kasi lumabas kasi ito, mga nagme-message sa akin sa Facebook page ko, meron akong ilang million ba followers? Meron akong million followers, naririnig ko, nababasa ko kasi ito eh. Sabi nga sa Attorney Pia Cayetano sa'yo, ibigay mo ang detalye ng mga reklamador or complainants. That's the right thing to do. Hindi kasi, may nagrereklamo talaga eh. Jotak sa Jodang Jenemes.
Kaya sabi ni SPIA sa'yo, mag-create ka ng bill para maipasa at talagang mabigyan ng parusa itong itong mga taong ito. Sabi ni Sara, doon, and regarding the MOOE, we will submit. This was September 4. Tapos sabi pa ni, nakakatawa si Tulfo, sabi pa ni Tulfo, kasi may mga nagsasabi sa akin na yung pati daw yung sa test tube, may 500 billion budget daw. Natawa nga si Pia. Sabi niya, ako na po magsasabi sa inyo, ano sabi niya, test tube, 500 billion budget? Walang budget na ganun. So sinasabi ni Tulfo na mayroon daw 500 billion pesos na allowed budget ang DepEd. 500 billion budget. Sabi niya, hanapin niyo kung merong 500. Ilan ba ang budget ngayon ng DepEd? Ilang billion? 48 billion. Okay? So 48 billion, I believe, right? Kung tama, correct me if I'm wrong. So ang budget ng DepEd, dito pa lang makikita mo na. Well, actually siya nagsabi nun si Tulfo. Sabi niya dito, okay, sabi niya Tulfo, ito Tulfo, sabi mo sa intro mo, I would like to put on record by manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our VP Sara Duterte. Sabi mo, however, I have some few questions na kailangan kong erase kasi if I don't do it, that will be, sabi niya, that I'll be remiss, okay, of my duty as a senator, na hindi na magagampanan niya ang kanyang duty as a senator kasi nilapitan ako ng mga magulang at estudyante na mga mahirap, mga tricycle driver, sabi niya, kasi malaki ang budget ng DepEd, okay, sa MOOE. Magkano budget ni Inday ngayon? I forgot to check. But anyway, sinabi niya doon sa hearing na mayroon daw budget na 500 billion para sa test tube. See? Palpak na naman yung writer mo. Okay? Dapat, presence of mind, darling. Kapag nandiyan ka, huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Walang 500 billion para sa test tube. Kaya sabi ni Pia, ako na mismo magsabi sa'yo, walang budget na 500 billion. Okay? Tapos, ang sagot niya dito, dahil nasupla na naman siya, kasi if you really know what are you talking about, ako kung alam ko sinasabi ko, kahit gumulong-gulong tayo, paninindigan ko kung factual ang mga binibitawang kong salita dito. Ngayon, dahil sinuplasan ni Pia Cayetano na there's no such thing as 500 billion budget for the test tubes yung sa mga laboratory sa school, public school. They're talking about the public school kasi DepEd. Ngayon, bigla siya naman nag-segue. Sabi niya po, pwede po ba ipastop na natin yung voluntary contribution? Kasi ako naman po, suportado ko naman, ganyan-ganyan. Kung ikaw ay knowledgeable sa binibitawan mong salita, na if you know for a fact na may 500 billion test tube, ganito ang tamang sagot, Tulfo, ng isang Senator Maharlika. Excuse me, Your Honor. Here's the document na may budget ang DepEd ng 500 billion test tube. This dated, here. Ganon. Nung nasalpok ka, nasupalpal ka, iikot ka na naman, babalik ka na naman sa voluntary contribution. You know what I mean? Hindi kayo magwawagi. Okay? Yung pala, may hugot pala yung iyong pagtira kay Inday Sara. May hugot pala, may pinoporma na kayo, di ba, ni Tambaluslos, kung sino sa inyo ang magiging presidente o vice president sa 2028. Imbis na magtrabaho kayo, lahat kayo, kung talagang kayo ay para sa Pilipino, simulan yung trabahuin at ipaliwanag sa taong bayan ang ginagawa ni Kuting ng Norte na pag-a-appoint sa mga smugglers na kanyang special envoy to China. Bakit ayaw nyo ipatawag ang mga smugglers? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nagsasalita sa inyo, ni isa sa inyo dyan sa Senado at Kongreso, o ipatawag si Kuting, ipatawag si Lisa Smugs, ipatawag ang Presidential Communications na paano nakalusot ang appointment ng isang tinaguriang smuggler na pinangalanan ng Kongreso na si Michael Ma, na si Jungjong Jongjong, para hindi natin nakakalimutan mga kababayan si Jungjong Jongjong. Ito. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support.
Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, ito pa. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, Special Envoy to China. Oh. Mga kababayan, sa kapapasok lang sa channel ko at kakilala lang sa akin, mali ba ako, mali ba kayo, na kailangan nating imbestigahan dyan sa Senado, Kongreso, paano nakalusot ang appointment ni Marcos Jr., Kuting ng Norte, at Lisa Ahas Araneta Smugs sa taong ito na hindi nila in-announce, walang publication. Lahat ng mga appointments sa gobyerno dapat may publication. Dokumentado. Hinanap ko na yan, pinakita ko na yan sa inyo. Wala. Yan dapat tulpo. Lahat kayo mga judgment kayo dyan sa Kongreso at Senado, ipatawag itong taong ito, ipatawag ang Presidential Communications, ipatawag pati media. Bakit sa isang media walang nag-ulat niyan? Tapos mag-grandstanding ka, Senator Tulfo. Ngayon, nagsisimula na kayo mag-stage ng mga luggage robbery. Nakita niyo, robbery dyan sa airport. Pinagsisigaw-sigawan mo pa ang mga taong mga police at taga-NBI na hindi nila ginagawa ang tama. Ulitin ko ulit. Yung di alam ang sinasabi ko, go back sa channel ko. Look for that video. O kahit puntahan niyo yung kanyang channel na nagpalabas sila na may nanakawan na 50 million worth ang halaga ng luggage. Hindi dumaan sa custom, walang declaration. Then also, obvious na obvious, sabi ko nga, walang syunga. Unless nabangag ka ng 50 million mong halaga ng bag, iiwanan mo na walang properly endorsement doon sa driver. Di ba, mga kababayan? So stage, kasi bakit natin nalaman? Dahil may nagbulong din sa atin na magkasabwat si Tulfo at ang kanyang lawyer partner. Kagabi nagkamali ako ng pangalan. Alam mo naman ang lola niya, pag galit na galit, nagtitwist ang dila ko. Okay? Na si Attorney Villamor. Okay, nabanggit ko yata, Villamayor nakaraan. So sounds like, okay? So ngayon, ayan. Ngayon pa lang, tinatrabaho nyo na kung paano lalo nyo linlangin ang Pilipino. Walang siraulong mag-iiwan ng kanyang luggage. Mga kababayan, pakita natin uli. Okay, pakita natin uli sa inyo. Ay, ba't ganyan? Okay, dito na lang. Ay, ba't baliktad? Sorry. Ayan, yung babae yan. Iniwan yung luggage yan ng ganun-ganun na lang. It should be like this. Teka, ulit lock natin. Okay, dapat nakalock to eh. Okay. Nasaan ang lock? Anyway, nakita nyo na yon. Hindi ko man-lock. Bakit wala? Bigla nawala yung lock dito. Ay, ito. So, ito na. Huwag dyan. Ulitin natin. O, yan. Panoorin nyo ulit. Okay? Yan kay Tulfo yan. Iniwan ang 50 million luggage. Okay? O, yan, iniwan mo lang. Anyway, tumimbre sa atin ang dating kaibigan at abogado nitong si Villamor. Stage ang lahat. And I challenge people from NBI. I challenge you dyan sa airport. Okay? Na imbestigahan ang babaeng ito kasi after that, pinopromote ang kanilang produkto at promote si Tulfo. Then, ang nagsoli ng luggage na yan ay asawa nung kumuha nung luggage at binigyan nila ng 1 million. Walang syunga. Okay? Walang syunga na taong magnanakaw na ang intention is to nakaw na hindi niya bubuksan ang bagahe 3 weeks after kasi October 1 na nangyari yan. Nagnakaw ka, kung talagang magnanakaw ka, ang intention mo, kunin yung luggage na yan. Tapos naka-preserve. Naka-preserve for 3 weeks. Are you freaking kidding me? Saan ka nakakakita? Nagnakaw ang isang tao na talagang kung totoong magnanakaw. Intact. Then, intact, 3 weeks.
Tapos ang mga interview ni Tulfo, magkakasabwat sila dyan ng kanyang mga tauhan, yung si Villamor nga, Attorney Villamor, ayan. Pati pala yung babae, kakilala nila, ka-business partner nyo pa. Ang sabi na kapag naibalik lang ang kanilang luggage, kasi mukhang hindi naman masama ang kumuha ng kanilang luggage. Kaya anong unang vlog ko, how did you know na hindi masama ang kumuha ng luggage? Kilala niyo siya? Definitely kilala niyo siya kasi stage. Di ba? Walang magnanakaw na 3 linggo kung ikaw ay uhaw at ikaw ay ang duty mo dyan sa airport ay talagang magnakaw, excited ka na buksan ang luggage. Criminal instinct yan. You know, robbery instinct yan. Unless na stage nga. Tapos, ano sabi ng babaeng hitad na nag-iwan ng kanyang luggage? Salamat sa mga dasal ninyo, dasal na naibalik. Ano yun, namatayan ka ba? Yung luggage ba? Patay ba yung... ano yun, nawala? Tao ba yun? Na ipinagdasal ka? Tapos umiyak? Mga palangga, walang luha? Anong kadramahan yan? Huwag yung gawin tanga. Sabi ko sa'yo, Senator Tulfo, hanggat kayo ay nagpaplano para sa inyong mga kasinungalingang stage, kumita ka na eh. Kumita ka na sa panlililang sa Pilipino. But this time, tututukan kita. Ngayon na nag-ikot-ikot na kayo ni Tambalustos, tututukan ko kayo. Pagtsatsagaan ko at maglabo ang mata ko. Labo na nga eh. Para pakinggan yung mga utak sabaw nyo dyan sa Senado. Yan, mga kababayan. Daig pa si Charito Solis, sabi ni Pedro Hill. Scammer na ngayon si Tulfo. Pray kita. Okay? Ano yun? Pray kita. Okay. Dito sa Ilocos Norte, Ma'am, talamak ang vote buying ng Team Marcos sa barangay. 1,000 pesos per voter at watchers lang ng mga Team Marcos din ang may orientation. O talaga sa barangay? Pakisend nga palangga. May email kayo sa balitangmaharlika@gmail.com. Magbabarangay election na. Kung may nakita kayong anomalya, is-share nyo sa akin balitangmaharlika@gmail.com para ma-expose natin yung mga yan. Okay? Mambubudol si Tulfo, sabi ni Enjoyed. Okay? Ipatulpo si Tulfo. Ipamaharlikan nyo. Okay, ipatulpo, ipamaharlikan nyo. Diba? Sabi ni Cosme, Famas Awardee. Okay, akala maganda yung nilulutong script. May makita bang hindi nilalagyan? Sabi ni Alfonso Arellano, akala maganda yung nilulutong script. May makita bang hindi nilalagyan ng pangalan ng may-ari na nagbabiyay sa kayang aeroplano? Well, yung luggage, ako walang pangalan yung carry-on luggage ko, but definitely may mga gamit-gamit ka. Minsan wala. Pero ibig sabihin mga palangga, common sense. Walang tao, kahit pinakamayamang tao sa buong mundo na may laman, i-convert natin like 800,000 US dollars, yung 50 million pesos niya, di ba? Yan ang conversion niya, I think. Walang tao na may bit-bit na ganung kahalaga na basta iiwan mo lang na walang proper endorsement sa driver mo. And the fact na ang airport natin ay pugad ng mga kawatan, not only yung mga tiwali dyan sa airport, yung mga nakatambay pa. This is so staged. Attorney Villamor, ha? Tangay na, buhay pa kayo, sinusunog na kaluluwa ninyo. Ngayon, Tulfo kulto, sabi ni Rebecca Ugata. Sabi nila, mas maganda daw ginagawa ni Tulfo kaya naibalik at hindi daw drama, sabi ni Rot Agbong. Ito, sagutin natin yan, Ruth. Okay? Unang interview, sinasabi nila na hindi masama ang tao na kumuha, basta makipagsundo lang sa kanila. Pangalawang interview, nahuli na raw, okay? Not nahuli, may information na raw doon sa nakumuha ng luggage at makipagsundo naman, makipag-usap na lang at bibigyan pa ng reward. Then, ang sususugin nila ang pinagbentahan o pinagsanglaan because of the anti-fencing law. And at the end of the interview, pinromote si Tulfo na dapat gumawa ka na i-amend na natin yung batas sa anti-fencing law. So, ganun. Then, lumabas at isinoli na. At ang nagsoli ay ang mismong asawa ng sinasabi nilang magnanakaw o kumuha. Imagine mo, nagnakaw ka na, nabigyan ka pa ng 1 million award. Kaya kung ganyan ang sistema, I encourage pala na magnanakaw. Hindi ako. Ikaw, Tulfo, encourage mo ang mga tao. Ayaw maging part ng katarantaduan nyo. I-encourage mo ang lahat ng tao, oy, mag-abang kayo dun sa airport.
Magmuha kayo ng mga bagahe, then magpa-report kayo kay Tulfo, then hingi tayo ng reward. At isole, yung nagnakaw, yung asawa, yung mga anak ang babalik. Logic, Palangga. Walang tangang Pilipinong maniniwala dyan. Kung naniniwala pa yan, di pa nila naririnig yung bunganga ni Maharlika. Pero but the moment na marinig nila yung bunganga ni Maharlika, mag-iisip yan. Nagnakaw ka na, na-rewardan ka ng 1 milyon? Mag-isip na kayo. At saka yung iyak-iyak, walang luha. Tapos sabay promote ng produkto. Nagnakaw, hindi at saka dapat, kung talagang Tulfo, para ka sa kapakanan ng batas, kasi gumagawa kayo ng batas, hindi mo ito tolerate ang pagnanakaw. Bigyan mo ng leksyon ang taong ito na kumuha ng bagahe ng BFF mo. Hindi pwedeng patawarin na lang natin ang mga taong nagkasala kasi hindi sila magandang halimbawa. Ay, pwede naman palang patawarin, magkaka-reward pa. I challenge you. If you're really for the country, if you're really for the truth, para ka sa batas, sa katotohanan, kasuhan mo ang lalaking kumuha, kasuhan ninyo. Ikayo, ang lalaking kumuha ng luggage. Pero ano nangyari? Binigyan pa ng reward, 1 million ang pamilya. O di ba? Anong gusto nyo? Magnakaw na lang tayo. Magkaka-reward pa. Di na tayo magtatrabaho dito. Imagine mo, 25, how much is that? $20,000? Uwi na lang tayo sa Pilipinas, mag-abang tayo sa airport. Gano'n na lang gawin natin. So, ini-encourage mo pa ang mga tao na gawin ang mali kasi pag pinatawad naman pala, susumbong lang kay Tulfo, bibigyan nyo pa ng reward. See, you're not gonna win, mga Palangga. Hindi natin hayaang manalo ito. Dahil ngayon pa lang, sumisira na sila ng tao. Alright? Nagkakatuwang-tuwang sila para si Inday Sara Duterte. And I'm glad, Inday, nag-speak up ka dun sa budget hearing na yun. Ngayon ko lang napanood. At I hope, Inday, hindi ka rin makakaligtas sa akin. I challenge you. Huwag mo nang tagalan. Alam mo, for sure, ang ginagawa sa'yo ni Kuting ng Norte at ni Lisa Ahas Araneta Marcos at itong mga grupong ito. Binudol ka. Kung gaano kasakit sa mga Pilipinong, binudol kami sa mga pangakong ibangon ang Pilipinas, binudol ka rin nila. At dapat maging kasama ka ng Pilipino na mag-speak up. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang handang itaya ni Madam Maharlika ang kanyang buhay para lamang sa katotohanan at isiwalat talaga kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob mismo ng Malacanang at kung ano nga ba talaga ang masamang plano nila kay VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita na talagang nagsama-sama ang mga tambaluslos para patumbahin ang kanilang katunggali. Dito rin natin makikita na naglalaglagan na rin sila at kailangan ng ilabas ni Atty. Vic Rodriguez ang mga ebidensya laban sa mga tambaluslos na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.